Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Magandang araw, narito po yung latest update natin hinggil nga sa super typhoon na si Uwan. So sa ating latest satellite image, makikita po natin bagamat yung mata ng super typhoon na si Uwan ay nasa bahaging karagatan silangan ng Catanduanes, yung malawak na kaulapan nito ay halos nasasakupan na nga yung nakararaming bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Kanina just ng umaga, ang mata ng super typhoon na si Uwan ay nandito na sa may bandang coastal waters ng Pandan, Catanduanes. Taglay ni Uwan, ang lakas ng hangin na umabot hanggang 185 km per hour. Malapit sa gitna nito, yung pagbugso naman aabot hanggang 230 km per hour. At patuloy itong kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 km per hour. Kaya kung mapapansin po natin, may mga kababayan or may mga lugar talaga nakakaranas na ng masungit na panahon. In particular, itong mga lugar na halos napakalapit sa tinatayang matanga ng bagyong si Uwan. Tanaw na rin ang bagyo sa ating Doppler radar at makikita nga natin yung malawak na mata nito ay patuloy na lumalapit sa kalupaan ng ating bansa at posibleng nahagip nga or direct hit yung tinatawag natin yung pinaka-northernmost part ng Catanduanes. Ano nga ba inaasahan nating pagkilos? Unahin po natin yung magiging pagkilos ng mata ng bagyong si Uwan. So, dito sa pinaka-latest forecast track natin, makikita natin ito po yung tinatayang lokasyon ni Uwan kaninang alas 8 ng umaga. At mamayang alas 8 ng gabi, makikita natin, lumapit na siya dito sa may bandang coastal waters ng San Luis, Aurora. So generally, yung inaasahan nating landfall ay mamayang gabi or bukas ng madaling araw dito nga sa central portion of Aurora. At makikita po natin, center track hanggang sa makalagpas ng landmass, ano ba yung mga lalawigan na posibleng tumbukin ng sentro ng mata ng super typhoon na si Uwan. So dito po, makikita natin ito po yung area na yan, pinalaki ko lang. So posibleng after mag-landfall sa Aurora ay either dumaan or mahagip ang ilang lalawigan nitong bandang southern part ng Nueva Vizcaya, northern part ng Nueva Ecija, Pangasinan, and then itong La Union. So yun yung mga lugar na posibleng tumbukin ng mata ng bagyong si Uwan. So balit, yung area of probability, ulitin natin, nagpapakita pa ng mga ibang lugar na posibleng tawirin. Maging aktual na pagkilos ng sentro or mata ng super typhoon Uwan within the forecast period. So, dapat maging handa, hindi lamang ilalawigan ng Aurora, kundi maging itong southern part ng Isabela, itong bandang Quezon area, and then itong Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Zambales, Pangasinan, Nueva Vizcaya, Ifugao, Benguet, La Union, Mountain Province at Ilocos Sur. Dahil pinakikita ng area probability, yung iba pang posibleng maging senaryo once na tumawid ang bagyong si Super Typhoon Uwan dito nga sa kalupaan ng ating bansa. So, ulitin ko, ang posibleng tatamaan ay central part ng Aurora sa pagitan ng mamayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Subalit, yun nga, dapat maging handa yung mga lalawigan sa binanggit ko na nakapaloob po sa area of probability. And then bukas nga ng umaga, inaasahan po natin tuluyan na nakalagpas ng landmass ng ating bansa. So very critical ngayong araw hanggang bukas ng umaga, yung bago maglandfall, pagtawid ng bagyo at paglagpas sa landmass ng ating bansa. Bukas ng umaga sa layong 115 kilometers west ng Bacnotan, La Union. At makikita natin sa ating forecast track, bagyang magiging more to the north-northwest ang pagkilos. Sa darating naman ng Martes ng umaga, west-northwest ng Lawag City, ito na po yung location, 285 kilometers per hour. And then mapapansin natin sa pagitan ng Martes hanggang Miyerkules halos pahilagang magiging pagkilos. Bukas or sa darating na Martes, posibleng nakalabas na ng PAR. Subalit sa Miyerkules, bagyang kikilos, pahilagang silangan naman at 380 kilometers west of Itbayat, Batanes. So nakikita rin natin sa darating na Huwebes ay nandito na siya sa may bandang Taiwan area. So, posibleng Wednesday ng gabi hanggang Thursday ng madaling araw ay muling pumasok sa ating Philippine Air Responsibility. At sa dating na Biyernes, posibleng dahil sa interaction niya with the landmass of Taiwan, posibleng humina na lang bilang isang low pressure area ang super typhoon na si Uwan. So, ito po yung tinatayan nating pagkilos. However, yung senaryo ito, posible pang mabago
Kaya nagbibigay po tayo ng 3-hourly update, no? Lagi ang tabayanan yung 3-hourly update ng Pag-asa. So, ito pong pinakikita natin ay Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.